Sa June 11 pa dapat ang pagbasa ng Articles of Impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Pero ngayon pa lang gusto nang subukan ng ilang malapit na kaalyado niya kagaya ni Senator Ronald De La Rosa na madismiss ang impeachment sa pamamagitan ng binubuong resolusyon. Tinimbang ito ng mga senador. Nanggaling yan sa isang legislator, then isang group, then we will discuss on it. Every time you open your mouth on this, people would think I have already made the decision whether to acquit or convict. And that's the biggest problem and pressure coming from a senator judge. And that's why we should not be talking about anything about this. Yung linabas sa media, parang ikato na yata yun. Tapos mula noon, meron pa akong nakita iba. Dalawa pa yata. Paalala naman ni Senador Joel Villanueva, bukas ang plenaryo para sa kanyang mga kasamahan na gustong-gusto na mag-convene ang Senado bilang impeachment court. Dapat dun sa mga nagsasalita, lalo na miyembro ng Senado, sila yung gusto pala nila magsalita at mag-file ng motion. Ang tanong ko, what's the difference? If it's June 2 or June 8, what's the difference? What's the difference? It's the same. May naapektuhan, may hindi. Ngayon, ang daming napapasa. If you believe na it would make a difference from June 11, June 2, floor is open. Sir, parang We don't see the difference eh. Nanindigan naman si Senator J.V. Ejercito, pabor man o tutol sa impeachment, duty-bound ang Senado para mag-convene bilang impeachment court. Pero sa usapin kung tatawid ito sa 20th Congress, We will always be supreme kung ano po ang mapag-usapan. Collegial body kami. Kung ano ang opinion ko, whether I'm for it or not, gusto ko ba. We just have to follow what the body will decide. hiling lang ni Ejercito, sana raw ay mapabilis ang proseso ng impeachment, anuman ang maging hatol. Tingin din ng senador, walang kinalaman ang pagkakaantala ng impeachment process sa Senate leadership. Masyado marami ng issues, marami ng angulo eh. I don't think that's connected. Iwan na po tayo na ASEAN neighbors natin, ang dami natin problema. No? Hindi lang transport, hindi lang to railway, hindi lang to airport. May energy pa tayo na dapat tignan. Power plants that would need to be online. Agriculture, at dami nating problema. Daniel Manalastas para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.